Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Leandro Flores, Win TV Channel, at kina, Boy Toro Tot at Bad Oodles ng Borlan, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1911. Medyo nagbago ang ekspresyon ni Lucas Jean. Pagkatapos ay sinabi niya ng mahinahon, maaari bang gusto mo pa ring patayin ako, Prince York? Ipaalam sa akin ang ilang mga kwento bago sagutin ka. Siguro kung interesado ka, Prince Jean. Naningkit si Harvey York habang tinanong niya. Nagtanong si Lucas, kahit na hindi ako interesado, hindi mo ba ako bibitawan? Walang pakialam si Harvey, nais kong ipaalam kahit papaano at malaman mo kung bakit bago kita papatayin. Kung tungkol sa nais mong makinig o hindi, nasa iyo ito. Ang unang kwento, dahil alam na ang aking asawa ay miyembro ng pamilyang Jean, sinubukan kong malaman kung bakit ang apelyido ng kanyang pamilya ay Zimmer sa halip na Jean. Nang maglaon, may isang tao mula sa pamilyang Jean na lumitaw sa Buckwood, kasama ka nakasangkot sa insidente na nangyari sa Sky Corporation. Naintindihan ko na ang pamilya ng aking asawa at ang kanilang linya ay hindi kapaki-pakinabang sa naisip ko. Ito ay hindi hanggang sa ang pamilyang Jean ay ginamit ang pamilyang Zimmer mula sa Southlight upang isama ang lahat ng mga mapagkukunan na marahil ay mapansin ko. Iyon ay, ang pamilyang Zimmer ay hindi naalis mula sa Mordo noon. Ang mga tao mula sa pamilyang Zimmer ay nagpalawak ng kanilang mga pamilya sa Southlight, na naglalayong para sa mga mapagkukunan sa Southlight. Kalaunan, ang Buckwood at kahit na ang buong Southlight ay ganap na pinamamahalaan ko. Ang pamilyang Jean ay walang pagpipilian kundi upang tipunin ang mga tao mula sa pamilyang Zimmer, na umaasang mabawi ang lahat ng kapangyarihan na pinakawalan noong nakaraan. At ang pinuno ng pamilyang Zimmer na iyong hinirang ay si Senior Zimmer. Sa kasamaang palad, siya ay walang silbi at namatay. Nais mong baguhin ito. Kaya, nagpasya kang pansamantalang gamitin si Mandy Zimmer upang isama ang lahat ng mga mapagkukunan ng pamilya Zimmer sa Southlight at bumalik sa Mordo. Tulad ng pagkatapos bumalik sa Mordo, si Mandy ay maaaring hindi na pinuno ng pamilyang ito, di ba? Si Lucas ang mga mata ay bahagyang nag-flick. Pagkatapos, sumagot siya ng walang pakialam, ang linya ng pamilya Zimmer ng Southlight ay iba sa linya ng aking pamilya. Kung napunta ka rito para sa iyong asawa, maaari ko siyang itaguyod sa aking linya para sa iyo. Siya ang magiging pangalawang pinakamalakas na babae sa aking pamilya. Ngumiti si Harvey at sumagot ng walang pakialam, Prinsipe Jean, hindi ka ba maghihintay hanggang matapos mo ang pakikinig sa pangalawang kwento bago gumawa ng anumang mga pagpapasya? Ang ekspresyon ni Lucas ay nanatiling hindi nagbabago. Pagkatapos, ngumiti siya at sinabi, mangyaring magpatuloy. Nagpatuloy si Harvey, ang pangalawang kwento ay medyo kawili-wili. Nagsisimula ang lahat kay Oliver Bauer. Nakakapangilabot si Oliver. Hinimok niya ako habang nasa Buckwood siya, kaya't ako lang ang bumugbog sa kanya. Ngunit pagkatapos, namatay siya sa parehong araw. Alam kong lubos na hindi ko siya pinatay. Pagkatapos sino ang nais na papatay sa kanya, siya ang pinuno ng sangay ng Longmen. Hindi ko maintindihan hanggang sa ako ay inatake din. Ito ay dahil sa mga Islanders. Ngunit hindi ko pa rin maintindihan. Kahit na may salungatan ng interes sa pagitan ng sangay ng Longmen sa Mordo kasama ang mga Islanders, hindi ba magiging napakalaking pagtatalo, di ba? Kaya, ipinangako ko kay Master Bauer na pupunta ako sa Mordo, at maglingkod bilang pinuno ng sangay at alamin ang katotohanan. Si Lucas na hindi nagpapahayag ng ekspresyon sa wakas ay nagpakita ng isang bahagyang pagbabago pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Gayunpaman, nagkunwari si Harvey na hindi niya ito nakita at patuloy na sinasabi ng walang pag-iingat, pagkatapos na pumunta sa Mordo, nakarating ako sa kay Benjamin Lynch, ang first in command ng Mordo. Pagkatapos ay natuklasan ko ang yin-yang teknik sa kanyang katawan at ang mga spell na nakatagpo ng kanyang asawa.
Ang lahat ng ito ay hindi mapaghiwalay na nauugnay sa Islanders. Sa puntong ito, ang mga bagay ay hindi pa rin magkakaugnay. Hanggang sa nakilala ko si Brian Holt sa Paramount at ginamit siya upang mapuksa si Denzel Washington. Dahil nalaman ko na si Denzel ay hindi mahiwalay na nauugnay sa Islanders. Kung tungkol sa kung ano ang kanilang relasyon, hindi ko pa rin ito nalaman. Kalaunan, lumapit ako kay Justin Walker at sa iyo dahil kay Kate Walker. Habang papalapit ako sa iyo, talagang ako ay nag-iisip. Pareho kayo at si Justin ay nauugnay din sa Islanders. Bagaman hindi ako sigurado kung ano ang nais mong gawin, mayroong dalawang bagay na walang alinlangan. Una, ikaw ay gagamitin si Justin Walker upang maging pinuno ng sangay ng Longmen. Ito ay upang makontrol ang kapangyarihan sa mga kalye ng Mordo. Pangalawa, dapat mong bantayan ang posisyon ng unang utos ng Mordo upang kontrolin ang kapangyarihan ng pamahalaan ng Mordo. Kaya, nais mong patayin si Benjamin Lynch. Kapag tumaas ang mga bagay sa puntong ito, malinaw kung ano ang iyong layunin. Kahit na hindi ko alam kung ano ang mga pakinabang na ibinibigay sa iyo ng Island Nation. Ngunit, ang pagtataksil sa bansa para lamang sa ilang mga benepisyo, Prince Jean, kailangan kong sabihin na talagang nabigo mo ako. Ang kapaligiran sa karamihan ng tao ay naging solemn sa isang iglap. Ang dalawang kwento na sinabi ni Harvey ay tuwid. Ang unang kwento ay mabuti, ngunit ang pangalawa ay tiyak na tumama sa kanya. Tulad ng para kay Macy Howard at sa iba pa, nakaramdam sila ng isang lamig sa buong silid. Una nilang naisip na ang ginagawa ni Harvey ay dahil sa simpleng paninibugho. Gayunpaman, hindi nila naisip na maraming mga twists at lumiliko mula sa Buckwood hanggang sa Mordo. Ang safety pin ng mga baril sa kamay ni Macy at iba pa ay tinanggal sa sandaling ito, na naglalayong patungo sa direksyon kung saan tumatayo si Harvey. Sa sandaling ito, magpapaputok sila ng walang pag-aatubili hanggat binigyan sila ni Lucas Jean ng isang order. Si Lucas ang mata ay solemn. Matapos makatitig ng ilang sandali pa, sinabi niya ng walang pakialam, magpatuloy. Tila, alam niya na ang kwento ni Harvey ay tiyak na pupunta sa isang lugar, at nagsimula na ang kwento. Ngumiti si Harvey, pinakawalan niya ng kaunti at sinabi, sa una, ang layunin na napunta ako sa Mordo ay hindi para sa iyo. Bago pa man pumunta sa Mordo, hindi ko alam ang tungkol sa iyo. Ngunit pagkatapos na dumating sa Mordo, nalaman ko na maraming mga bagay ang nauugnay sa iyo, Prinsipe Jean. Hindi ako sigurado kung may problema sa buong pamilya Jean. Ngunit naniniwala ako na tiyak na may problema sa iyong linya. Dahil ang aking asawa ay babalik sa pamilyang Jean ng Mordo, at dahil may problema sa kanyang linya, hindi ko ba siya tutulungan na mapuksa muna ang maliit na problema bilang asawa niya? Pinahigpit ni Lucas ang kanyang mga mata at sinabi, kaya, gusto mo akong patayin. Ngumiti si Harvey at nagpatuloy, ang sangay ng Longmen ay may malaking kabuluhan sa buong Longmen. Binabantayan nito ang mga hangganan sa timog silangan na rehiyon ng dakilang bansa H. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang posisyon ng pinuno ng sangay ay hindi kailanman mahuhulog sa mga kamay ng mga walang kahihiyang kontrabida. Sa makatuwid, ito ba ang pangalawang dahilan na nais mong patayin ako? Nagsalita muli si Harvey, kahit na nakilala ko si Kate kamakailan lamang, labis akong humanga sa kanya. Ang mga taong katulad niya ay dapat magkaroon ng ganap na kalayaan, at maaari lamang siyang malaya kapag namatay ka. Sa makatuwid, Prinsipe Jean, hindi ka ba nararapat na mamatay pagkatapos pakinggan ito? Ang ekspresyon ni Lucas ay nagbago ng maraming beses at sa wakas ay nagpakita ng isang malabong ngiti. Sabi niya, matapos marinig ang paliwanag ni Prince York, sinasabi mo na karapat-dapat akong mamatay. Sa kasamaang palad, gusto kong magsaya. Hindi ako nabuhay ng matagal upang tamasahin ang makulay na mundo. Kaya, tiyak na ayaw kong mamatay. Bukod dito, saan nagmula ang iyong kumpiyansa? Pakiramdam na makakakuha ka ng isang pagkakataon upang patayin ako, Prince York.
Ang mga daliri ni Harvey ay kumilos sa ritmo. Ang kanyang hintuturo ay pinisil ng basta-basta si Lucas sa lalamunan. Ngumiti si Harvey at sinabi, dahil hinawakan kita sa leeg ngayon, maaari kitang madala sa kamatayan kahit kailan kung nais ko. Hinawakan ni Lucas ang kanyang mga balikat at sinabi, oo, ngunit maaari mong kalimutan ang isang bagay, iyon ay, marami akong mga bihasang master sa aking mga subordinate. Halimbawa, mayroon akong na-recruit na isang gunman mula sa Amerika upang maging bodyguard. Bago ka talagang kumilos, alin sa palagay mo ang magiging mas mabilis? Ang baril niya o kamay mo? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ngumiti si Harvey York. Naningkit siya at sinabi, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Ang taong nagngangalang Lebron na ipinadala mo upang patayin ako ay nakuha ko na. Inihayag pa niya ang marami sa iyong mga nakatagong card upang makuha para lamang mabuhay. Halimbawa, mayroon kang isang personal na bodyguard na nagngangalang Kuroda Taro mula sa Island Nation kasama mo. Ngunit dapat siya ay ang paraan mo upang mapigilan ng tama si Rachel Hardy ngayon, tama. Pagkatapos ng lahat, si Justin Walker ay magkakaroon ng pinakamalaking pagkakataon na manalo sa ring ngayong gabi kung si Rachel ay magkaroon ng malubhang sugat, di ba? Si Lucas ang kutis ay nagbago ng malaki at pagkatapos ay naging malupit. Isa pang halimbawa, mayroon ka pa ring halos 100 gunman sa ilalim mo. Gayunpaman, ang mga gunman na ito ay nakikinig lamang sa iyo at sa mga utos ni Lebron. Sabihin natin kung tinawagan sila ni Lebron 1 oras na ang nakakaraan at hiniling na ganap na putulin ang lahat ng mga komunikasyon at maghintay ngayong gabi, sa palagay mo ba ang mga trump card na una mong naisip na pupunta dito kahit kailan ay darating? Nabigla si Lucas, at nagbago ulit ang mukha niya. Mabilis na kinuha ni Missy Howard ang kanyang mobile phone at nag-dial ng isang numero. Ang kanyang kutis ay naging kakilakilabot pagkatapos ng ilang sandali, at sinabi niya, hindi ako makakakonect ng tawag sa kanila. Ipinahiwatig din ito na ang mensahe na ipinadala lamang niya ay walang silbi. Nagdududa si Lucas. Pagkatapos, siya ay nagbuntong hininga pagkatapos ng isang sandali at sinabi, Prince York, ikaw ay talagang isang malakas na kalaban. Gayunpaman, nais ko ring magtanong. Sigurado ka ba talagang tiwala na maaari mo akong patayin sa isang solong kamay at umalis ng hindi nasasaktan? Talagang nag-usisa si Lucas sa sandaling ito. Ito ay dahil kung si Harvey ay binaril sa kamatayan matapos na patayin siya, kung gayon tiyak na hindi ito maging problema. Malumanay na ngumiti si Harvey at sinabi, bakit hindi ako makakalayo? Kahit na hindi ko sinasadyang nabanggit ito, hindi mo ba masasabi na ako ay master, isang tunay na master? Hindi na kailangang sabihin, nasa antas ako ng Diyos ng digmaan. Kalmado ang mga sinabi ni Harvey, ngunit sila ay tiyak na naging sanhi na ang mga ekspresyon ni Missy at iba pa ay nagbago ng malaki. Lahat ng kanilang mga mata ay naging mabangis. Walang maraming mga individual ng mga antas ng Diyos ng digmaan sa militar, at ito ay bihirang kahit nasa labas ng mundo. Kahit na nasa antas ka na, kaya ano? Hindi ka isang immortal. Noong nakaraan, naisip kong hindi ka karapat-dapat na mamatay sa akin. Ngunit ngayon, sa palagay ko hindi masama iyon kung mamatay tayo ng magkasama. Biglang nag-utos si Lucas sa susunod na sandali. Gawin mo. Tila, siya rin ay isang malupit na tao. Bagaman hindi niya alam kung ano ang mayroon kay Harvey sa kanyang mga bulsa, ito ang pinakaangkop na oras upang patayin si Harvey. Maaaring walang ibang pagkakataon kung napalampas niya ito sa oras na ito. Tulad ng tungkol sa pagkilos, kahit na maaapektuhan siya, hindi niya masyadong pinapahalagahan ito. Bang! Si Missy, na nakahanda kanina pa, ay dumulas sa kanyang paa at agad na nakarating sa tabi ni Harvey. Pagkatapos ay itinaas niya ang baril sa kanyang kamay at hinayla ang gatilyo agad. Pop! Pinutok ni Harvey ang kanyang daliri, at isang maliit na bato ang lumipad mula sa kanyang kamay,
na tumama sa dulo ng baril. Ang pagbaril ay bahagyang hindi nakatama kay Harvey, na dumaplis sa kanyang buhok at tumama sa pader, na nag-iwan ng butas dito. Hindi ipinagpatuloy ni Harvey ang paghawak kay Lucas sa kanyang leeg. Sa halip, siya ay naningkit sa kay Macy na may malaking interes. Ang iyong mga kilos ay hindi mukhang estilo ng mahusay na bansa H. Sa halip, mukhang ang estilo ng mga sundalo na sinanay ng Country J. Sa kasong ito, hindi lamang si Prince Jean ay may kaugnayan sa Island Nation, ngunit mabigat din siyang nakaugnay sa Country J. Ito ay uri ng kawili-wili para sa iyo na magkaroon ng isang malapit na relasyon sa mga puwersa sa ibang bansa kapag ikaw ay miyembro ng nangungunang 10 pamilya. Lucas, ikaw lang ba o ang buong pamilyang Jean ay may problema dito? Madilim ang ekspresyon ni Lucas Jean. Hindi niya inaasahan na makilala ni Harvey York ang kanyang pagkakakilanlan mula sa mga galaw ni Missy Howard. Hindi alintana kung siya ay labis na konektado sa mga Islanders o pagkakaroon ng hindi malinaw na relasyon sa bansa J. Ito ay isang bahid para kay Lucas. Ito ay dahil ang nangungunang 10 pamilya mismo ay kumakatawan sa mga interes ng pinakamataas na bilog ng dakilang bansa H. Ang mga tao sa bilog na ito ay madalas na kumilos ng walang kahihiyan. Gayunpaman, ang ilang mga bagay ay maaaring gawin ngunit hindi kailanman masasabi. Halimbawa, tulad ng pakikipagtalo sa mga puwersa sa ibang bansa. Kapag nakalantad ang mga bagay, ang mga tao mula sa Dragon Cell ay darating sa isang iglap, at hayaan ang mga mataas na antas ng mga opisyal ng dakilang bansa H na hindi sila papayag. Kahit na ang pamilyang Jean mismo ay hindi handa na magkaroon ng gayong iskandalo upang mailantad. Hindi lang pinansin ni Harvey si Macy. Sa halip, tiningnan niya si Lucas, na pinakawalan lamang mula sa kanyang pagkakasekal sa sandaling ito, at sinabi ng walang pag-iingat, Prinsipe Jean, alam mo ba kung bakit kita pinakawalan? Dahil hindi ko kayo kailangan bilang hostage ngayon. Sa aking mga mata, kayong lahat ay hindi naiiba sa mga naliligaw na pusa at aso sa kalsada. Kaya, iminumungkahi ko sa iyo na huwag magkaroon ng anumang pag-asa para sa sitwasyon sa sandaling ito. Lumuhad at linawin ang iyong mga gawain. Sino ang nakakaalam? Baka hayaan ko na lang ikaw. Lumamig ang ulo ni Harvey ngayon sa kanya. Lumuhad, linawin ang aking mga gawain. Pagpapakawala sa akin. York, ito ay Mordo, hindi ang Buckwood. Hindi ito isang lugar kung saan maaari kang kumilos ng buong pagmamalaki. Si Lucas, na naging malaya muli, ay may isang mabangis na ekspresyon sa sandaling ito. Mabilis siyang nagutos. Patayin siya. Isang dosenang kalalakihan sa itim na kasuotan ang agad na lumabas. Ang bawat isa sa kanila ay hinugot ang mga short firearms sa kanilang mga kamay at patuloy na nagpaputok ng mga shot patungo sa direksyon ni Harvey. Bang, bang, bang. Kasabay nito, binago ni Macy ang armas sa kanyang kamay sa isang sniper na baril na nakatago. Inilagay niya ang isang bala na may sukat na kamao ang laki at pinaputok ito ng diretso sa kinaroroonan ni Harvey. Bang! Isang malakas na putok ang narinig. Mabilis na gumalaw ang katawan ni Harvey at agad na naabot ang isang tao sa isang suit. Sinamsam niya ang short firearms na baril mula sa kamay ng lalaki at ginamit ang katawan ng lalaki bilang isang kalasag, na humaharang sa harap niya ng sabay. Boom! Ang isa pang malakas na pagsabog ay lumabas. Ang taong ito sa suit ay hindi kahit na magkaroon ng pagkakataon na sumigaw, at mayroong isang malaking butas sa kanyang dibdib. Samantala, si Lucas, na tumalikod sa gilid ng karamihan, ay malamig na kinuha ang dalawa sa kanyang mga tauhan, na nais na umalis. Bang, bang, bang. Hindi na napigilan ni Harvey. Agad siyang nagpaputok ng mga shot gamit ang armas sa kanyang mga kamay. Ang kanyang estilo ay tiyak na hindi maihahambing sa mga ligaw na iyon. Gayunpaman, ang pangkat na ito ng mga kalalakihan sa mga itim na kasuotan ay inilatag sa lupa, na nag-iiwan pagkatapos. Agad na tumigil ang natitira sa kanilang paggalaw, at ang kanilang mga kutis ay mukhang kakilakilabot.
Ang mga taong walang awa na karaniwang pumatay sa mga tao ay tiyak na mahina tulad ng maliit na tupa, na nagpapahintulot sa iba na gawin ang kanilang nais patungo sa kanila sa harap ni Harvey. Walang pakialam si Harvey. Nilalayo niya ang kanyang armas sa kay Missy sa oras na ito at agad na hinayla ang gatilyo. Bang! Medyo nagbago ang magandang mukha ni Missy. Agad niyang ginamit ang sniper sa kanyang kamay upang harangan ang kanyang dibdib. Boom! Isang malakas na epekto ang narinig. Bagaman naharang ni Missy ang pagbaril ni Harvey, ipinadala siya na lumilipad, na dumadaloy ang dugo mula sa kanyang bibig at ilong. Wala nang bala si Harvey sa kanyang armas pagkatapos ng pagbaril. Pagkatapos ay itinapon niya ito sa lupa at lumakad patungo kay Lucas. Si Lucas, na naglalakad lamang sa gate, ay nagbago ng malaki sa kanyang ekspresyon. Sumigaw siya, isang bangkus na mga walang silbi na basura. Patayin siya. Ang mga natatakot na lalaki sa mga itim na kasuotan ay tumingin sa isa't isa. Matapos makita na si Harvey ay hindi na humahawak ng armas, inilabas nila ang mga pamalo na bakal, mga kutsilyo ng militar, at iba pang mga sandata na dinala nila at mabilis na sumugod. Kabanata 1915. Sampal. Sinampal ni Harvey York ang lalaki sa isang suit kasama ang kanyang backhand sa isang iglap na nagpapadala sa kanya na lumilipad. Sampal, sampal, sampal. Isang serye ng mga hiyawan ang lumabas. Ang lahat ng mga kalalakihan na nababagay ay parang tulad ng pagputok ng kanyan, na ipinadala sa paglipad ni Harvey. Sa paglipag, ang ilan na may mabuting kapalaran ay hihiga na lamang sa lugar. Ang ilan na may masamang kapalaran ay ang kanilang ulo ay nabaluktot ng 360 degree. Sa 12-dosenang mga kalalakihan sa itim na kasuotan, ay wala sa kanila ang maaaring pumihil kay Harvey. Ang itaas na kamay na naisip ni Lucas Jean, sila ay una na walang silbi sa harap ni Harvey. Pinakamahalaga, ang mga tao mula sa pamilya Walker ay umalis lahat dahil mayroon silang ilang mga bagay upang husayin. Kung hindi, maaaring subukan niyang humingi ng tulong sa kanila. Sa sandaling ito, si Lucas ay nasa isang sitwasyon kung saan wala siyang anumang tulong. Tiniis ni Missy Howard ang sakit at sumugod kay Lucas sa sandaling ito. Sinabi niya na sa isang mababang tinig, "Prince, mabilis na umalis. Ako na ang bahala sa kanya." Si Lucas ay nakatitig ng taimtim sa kay Harvey habang ang kanyang mga talukap ng mata ay patuloy na umiikot. Bagaman naisip niya ng lubos si Harvey, hindi niya naisip na tiyak na nasa antas ng Diyos ng digmaan si Harvey. Ang isang master ng naturang antas ay halos hindi malalampasan sa labas ng mundo. Maliban kung maaari niyang anyayahan ang Diyos ng digmaan ng militar, o kung hindi man, walang paraan upang mapigilan si Harvey. Pigilan niyo siya. Ibinigay ni Lucas ang utos na may isang madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkatapos, ang 12-dosenang mga masters na nagkalat sa labas ng bulwagan ay nagsimulang pumasok agad. Ang 12-dosenang masters ay nagtulak pasulong ng isang beses. Patuloy na nagbigay ng sampal ng walang pakialam si Harvey. Maya-maya, lahat sila ay lumipad, gayunpaman, si Harvey ay nanatiling hindi nasaktan. Harvey! Nagmamadali si Missy mula sa likuran. Lumingon si Harvey at sinipa siya bago pa siya makalapit sa kanya. Bang! Lumipad si Missy, at agad na hamampas sa tuwid na upuan sa bulwagan, at nagpupumilit na bumangon pagkatapos ng ilang sandali. Samantala, nakarating na si Lucas sa nakapark na Toyota Prado sa looban. Sa kasamaang palad, bago pa man niya masimulan ang pag-start ng kotse, sinipa na ni Harvey ang pintuan ng kotse sa gilid na hindi pinamamahalaang ni Lucas na isara. Si Lucas ang mga talukap ng kanyang mga mata ay hindi mapipigilan sa pagkibot, at lumala ang kanyang kutis. Pinabayaan niya ang dignidad ng isang prinsipe at sinubukan na tumakas. Gayunpaman, hindi pa rin siya makakatakas sa huli. Dumating siya rito nang may kumpiyansa noon. Gayunpaman, hindi niya inisip na magtatapos siya sa ganitong paraan.
Si Lucas ang kanyang kanang kamay ay inihanda ang revolver na hindi niya pinamamahalaang ilabas. Sumigaw siya ng isang mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha, Harvey. Pinutok ni Harvey ang kanyang daliri, at isang grabo na bato ay agad na tumama sa susi ng kotse at sinira ito. Pagkatapos ay sinabi niya ng mahinahon, Prinsipe Jean, natalo ka. Ngumisi si Lucas, hindi pa ako patay. Hindi mo kailangang mamatay. Mahinahong ngumiti si Harvey. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang kamay at muling tinapik si Lucas sa mukha. Sabihin mo sa akin. Ano ang layunin ng mga taga-Islander dahil marami silang ginagawa sa Mordo? Pagkatapos ay maaari kong isaalang-alang ang pagpapakawala sa iyo. Nagtataka talaga si Harvey. Ito ay dahil nalaman niya na napakaraming mga dumaan na mga Islanders kasama sa kanyang paglalakbay mula sa Buckwood hanggang sa Mordo. Lubhang mausisa siya tungkol sa kung ano mismo ang gagawin ng mga taga-Islander. Para sa isang natalo na kaaway tulad ni Lucas, maaaring isaalang-alang ni Harvey na malaya ang kanyang buhay hanggat handa siyang magsalita. Pagkatapos ng lahat, mas magiging komportable siya kaysa sa pagkamatay hanggat ang kapangyarihan sa kanyang kamay ay tinanggal. Sa palagay mo ba sasabihin ko sa iyo ang mga bagay na ito? Malamig na tumingin si Lucas. Bagaman hindi sapat ang aking mga pagsisikap at talento, hindi ito nangangahulugang wala na akong dangal. Ngumiti si Harvey. Sinabi rin ni Lebron ang may katulad na bagay, ngunit lumuhad pa rin siya sa huli. Alam ni Lucas na may magagawa siya kay Harvey kahit may baril siya. Kaya, binuksan lamang niya ang safety pin ng revolver sa sandaling ito at itinuro patungo sa kanyang St. Edo. Pagkatapos ay sinabi ng malamig, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na pahirapan ako.